Hi. Hello. Sa pangalan po ng dakilang Panginoong Jesucristo, isang mapagpalang hapon sa bawat isa. Andito po tayo sa pagpatuloy ng gawain na kung saan ah meron pong aralin o sitas na ating papasahin at bibigyan ng buhay upang ito po ay makuha natin yung pinaka-sustansya o mensahe. Sa ganon, ito ay magsilbing aral sa bawat isa sa atin at magamit natin sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ngayon po, dako tayo dito sa isang sitas. Sabi po sa unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 15 hanggang sa 19. Sabi ganito, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan. Ang mga bagay na nasa sanlibutan, kung ang sino man ay umiibig sa sanlibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Ngayon po, kung mapapansin natin, nagagamit na naman ang salitang ibigin. Ibig sabihin nito, tayo at sanlibutan. Huwag nating ibigin ang sanlibutan. Lahat ng ating mga nakikita, nakahawakan, naamoy, huwag nating ibigin. Bakit po? Mga bagay lang po yan. Mga kasangkapan, kaparaanan, para tayo'y mabuhay dito sa ibabaw ng sanlibutan. Ang importante po dito, kinakailangan maunawaan natin bakit mayroong sanlibutan at bakit nariyan tayo sa sanlibutan. Ano ba ang pinakakatungkulan ng tao? Ang katungkulan ng tao, sundin ang utos ng Diyos. Ibig sabihin, dapat kung may pagpapahalaga tayo sa Ama, ang gagawin lang natin yung mga utos niya. Hindi yung sanlibutan. Kasi dito mo sa sanlibutan, lahat ng ito binigay na kay Satanas. Bawa, salapi. Dibaga, sabi nga, ang pag-ibig sa salapi ay ugat sa lahat ng uri ng kasamaan. Ito po. Love, money. Ngayon, ang salapi, kailangan natin pangtustos, panggastos, pamasahe, pambili ng pagkain. Pero, huwag natin bibigyan ng importansya na dahil sa pera, hindi ka na nakakalangin, hindi ka na nakasimba. Hindi po ba? Mawawasin natin. Bakit tayo nagkatrabaho? Ano yung pinaka-objective bakit tayo nagtrabaho? Hindi naman para mag-aksaya ng lakas. Hindi dahil kumita ng pera. Pero kung yung kikitain natin, kapag hindi natin kasama ang Diyos sa ating buhay, pagigingis distant po siya. Kasi palagi may kaakibat yan na gastos. Kumikita na tayo, may gastos naman, may pumapasok, may lumalabas. Pero kung kasama natin ang Diyos, ang pinaka-the best na sabi niya, puhunan, walang iba, ang malusog na katawan. Kasi po, halimbawa, gusto natin kumita ng kumita, hindi natin pala napapansin. Nakakalagpas na tayo ng kain. Kulang na tayo sa tubig. Hindi natin napupukusan yung pamilya. Dahil sa kita, ano nangyayari po niyan? Hindi natin napapansin, iniibig na pala natin ang sanlibutan. Iniibig na natin ang sanlibutan. Ano po ang dapat natin gawin? Ay babasahin niyo po dito. Sabi po dito sa unang Timoteo. Sabi dito. Datapwat ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking kapakinabangan. Palagi po tayong maglinis ng kalooban. Sapat na po yun. Humingi ng tawad sa Diyos. Sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan. At
wala rin naman tayong mailalabas na anuman. Ito po. Ipinanganak tayong hubad, aalis din tayong hubad. Pinanganak tayo, ating mga magulang, ng ating ina, na walang dala-dala. Naabutan na lang natin kung tayo'y natapat sa mayaman, sa maraming ari-arian. Swerte lang yun. Pero, at alis natin dito sa ibabaw ng sanlibutan. Kahit mag-aara pa yung kabaong, kahit maganda pa yung barong, yung kasuotan natin, ay iwanan pa rin yun na mabubulong. Ibig sabihin, sinilang tayo at namatay, palihas rin wala tayong dala-dala. Yun po yung palagi natin iisipin. Sabi dito, ngunit kung kayo'y may pagkain at pananamit, ay masisiyahan na tayo doon. Yung tinatawag na satisfaction. Ibig sabihin, masatisfy na tayo. Kapag na yung may pagkain ka, may panggasto, okay na yun. Pero kung naghahanap pa tayo ng iba, yung na po pumapasok na yun ang sanlibutan. Kasi maraming offer. Halimbawa, ang trabaho mo, engineer. Hindi kang kumita sa flood control. Diba? Maling umamaraan o ideya ng nagkita. Kaya, minsan pumapasok na po yan ang kapahamakan ng tao dahil sa tinatawag na sanlibutan. Ano pa sabi dito? Sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masamang pita ng laman, at ang masamang pita ng mata, at ang kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa ama, kundi sa sanlibutan. Tatlo po yan. May mga bagay na galing sa sanlibutan. Ano-ano yung mga ito? Masamang pita ng laman. Feeling, itong laman. Nandiyan na yung pride, yung ego, kataasan, mamalaki, galit, buo, pinanakit, sama ng loob, lahat ng yan, pita ng laman. Kung nabubuhay tayo sa lahat ng yan, na hindi maalis sa maghapon, palagi kang may kagalit, palagi kang buo, kasi kung ang galit, kung nag-uumpisa, reaction yun ng katawan. Halimbawa, galit ka sa isang kapwa, tapos hindi mo pa pinatawad, ang mangyayari niya kinabukasan, tuot na. Kasi mayroon ng pagtataniman. Ang nangyayari po yan, nahihikayat na tayo dito. Pita ng laman. Anong dapat natin gawin? I-surrender natin lahat sa Diyos, lahat ng sitwasyon na dumarating sa ating buhay. Kung meron tayong kapitbahay na palagi tayong dinuduwahagi, nililibak, sinisiraan ng puri, hayaan mo siya. Sabi nga, kung siya gumagawa ng masama, siya lang. Kapag ginantihan mo, dalawa na kayo. Kaya, papayaan mo din siya. Dapat matuwa pa tayong pida ka. Kasi ikaw ang topic niya. Di po ba? Inggit lang yan. Ngayon, ano pa ang sabi dito? Masamang pita ng mata. Yung hilig ng mata. Yung nakikita. Halimbawa, parang gusto kong bilhin niya. Gusto ko mayroong din ako. Ang ganda ng suot mo, gusto ko ganyan din. Minsan, ang iba, hindi niya binibili, hindi na nakaw. Pabantayan ko yan kung saan isasampay mamaya iyari ko sa Di ba gano'n? Ginagawa ng iba nang wala. Yung iba naman, bumibili rin ng katulad. Yan po, kung napapansin natin, makasanlibutan po yan. Kasi po, masamang pita ng mata. Gusto rin natin, mayroon din tayo. Hindi pala natin napapansin, naiingit na pala tayo. Di po ba? Kaya, kung tayo po ay nasasapatan na sa mga bagay-bagay taglay natin, ano yung naipundang natin, hanggang doon tayo, nasisihan na tayo doon.
hindi na tayo mabibigyan nitong mata para ipahamak tayo. Kasi po, ang mata, yan po ay isang sangkap lang ng ating katawan na umaasa sa liwanag para makakita. Kasi po, liwanag po yung hinahanap niya. Pag pinatay mo lahat yung ilaw, wala kang makikita. Kasi nagre-reflect lang naman sa mata yung liwanag para makita mo yung nasa labas. Diba na tinuturo nga yan sa yung mga refraction, mga ganon, para mag-reflect sa ating mata ang nasa labas, nakikita ng mata sa pamamagitan ng liwanag. Kaya kung yan po, nahihikayat tayo yan, yan pala ay masamang kita na ng mata. Kaya huwag po tayong padadalaman yan. Ano mo po sabi dito? Kapalaluan sa buhay. Pagmamataas sa buhay. Minsan po, may mga nag-aalok dyan kung nag-o-offer. Sasabihin niya, magkagawad ka kaya. Siyempre, may promotion. Ang isip niya, maganda yun makikilala ako sa barangay. Hindi may plano ka rin pala hanggang basang uwian. Ngayon, kung yan po ay itingnan natin, lalabas yan kapalaluan sa buhay. Kasi po, kung servisyo talaga ang pwede mong gawin, kahit hindi ka kagawad, tagog ka lang, basta tumutulong ka sa kapwa, hindi yun. Pero kung halimbawa, mayroon ng pagmamataas, pagmamalaki, nakabandera kayong pangalan natin doon sa barangay, kapalaluan na po yan. Kasi po, dati noon, magkatotohanan pa yung tunay na servisyo kasi ang lahat ng mga kagawad noon, kapital, limbaryo, walang sweldo, walang honorarium. Ngayon meron na. Manipulado pa ng gobyerno. Sipin mo, lalaban ka lang ng kagawad, 50,000, kailangan mo ng puhunan. Kaya ang iba, nagkakaisip ng masama, parang magnakaw, parang matawi yung ginastos. Di ba na napapansin, nagiging kapalaluan na yan sa buhay. Hindi po yan mula sa Ama. Lahat yan galing sa sanlibutan. Kasi kung anong hinahanap natin, sumikat, maging bilang sa barangay, nalagay natin, sa sanlibutan pa rin yan. Masamang mata, sa sanlibutan pa rin. Kasi po, nakikita yung mga nasa sanlibutan. Inaambisyon natin na gusto natin mapa sa atin. Isa pa, yung pita ng laman. Lahat po yan galing sa sanlibutan. Kasi po, itong laman na ito, maraming hilig ito. Nandiyan ang hilig na bisyo. Ang hilig niya, palagay natin, ala, garilyo, naluhog sa buhay. Lahat ng yan sa sanlibutan. Gawa lang ng tao. Ang taglay natin, yung kaloob ng Diyos na walang iba, yung kalinisan ng puso. Kung mapapansin natin, halimbawa, naging mabuti tayong tao, malinis ang ating puso, matuwid tayo sa harapan ng Diyos. At yung nasa paligid natin, hindi, hayaan natin sila. Hindi po natin dapat matulan sila, uhusgahan sila. Sapagkat mas pinapahaba ng Diyos ang buhay ng mga taong masasama para makarating pa sila sa unawa at magsisi sila at magbago sila ng kanilang pagkatao. Ganyan po ang Diyos, pero ang tao, nakawan ka lang, kulong na. Pero sa Diyos, kahit gaano ang kasama ang tao, handa niyang pahabain ng buhay para dumating sa pagkakataong masumpungan niya isang mananaral o siyang karapatahayag ng salita ng Diyos, kakasakaling masabi ang kanyang kainga at ang kanyang pride o kakaasa, magsisi siya at magbalik loob sa Diyos, papapatawaran po siya ng Diyos. Hindi po ba? Kaya iba po ang pamantayan ng tao sa pamantayan ng Diyos.
Ang importante po dyan, ang ginagawa natin ayon sa kalooban ng Ama. Ayon sa kalooban ng Ama natin, Diyos. At ang sanglibutan ay lumilipas. Ito po. Itong sanglibutan nagbabago. Mapapansin natin, dati noon, ang tao lang lumalakad lang, hila-hila ng nakasakay sa kalabaw, sa mga hayop, baka, wanto man, kamilyo. Ngayon, naglago lang yung karunungan at kaalaman. Kumbaga nag-develop, nagkaroon ng teknolohiya na nalikha yung mga makina. Dati noon, ang panghila ng ano yun? Yung kawayan dati noon, panghila sa bundok, kalabaw. Yung hila-hila ng motor. Ito ba? Nagbago. Kaya ang sanlibutan lumilipas. May nauuso, may naiin, may wala na. Lumilipas lang po yan. Nagbabago lang po yan. At ngayon, nalikha naman pati yung mga turbo engine, yung mga lumilipat, ang dati noon, nasa lang sa hangin. Pero ngayon, sabi nga, dahil lumago ang kaalaman at karunungan, kaya po nagkakaroon ng pagbabago ang sanlibutan. Ang sanlibutan ay lumilipas at ang masasamang pita niyaon. Ibig sabihin, may hangganan din pala ang mga pita ng laman. Kasi po, kaano man kasama ang isang tao, kapag nadatnan siya ng salita ng Diyos, nagbabago rin po siya. May hikayat din ang tao sa katwiran. Lalong-lalo na, kung nakarinig ng salita ng Diyos, ipinakilala sa Kanya ang Diyos, ang Ama, at ang ating dakilang Panginoong Jesucristo, babaguhin po siya. Ibig sabihin, yung dati niyang nakasanayan na masama, lumilipas po yun na papalitan ng pagkakilala sa Diyos. Ano pa sabi dito? Kapag ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay mananahan magkakailanman. Yan po ang takanasaan natin. Ano yung kalooban ng Diyos na dapat natin gawin? Walang iba. Tayo'y matutunan natin magpatawaran. Matutunan natin umibig sa kapwa. Umibig sa kaaway. Sa kaalit. Sino pa man na hindi natin kasundo. At higit sa lahat, palagi po tayong maging mapagpakumbaba sa ating kapwa. Kasi po, pagkaminsan, bakit maraming mga tao ang hindi nagtatagumpay sa sanlibutan? Kung mapapansin natin, ang ating dakilang Panginoong Jesucristo, nagtagumpay siya. Dahil po sa tinatawag na kapagkumbaba. Ibinaba niya ng husto ang kanyang sarili, naging masunurin ng kamatayan ito. Ibig sabihin, kahit kaya niyang tumaling doon sa cross, kahit kaya niyang makawala doon, ang kanyang isakripisyo ang kanyang sarili. Ibinaba niya talaga. Kasi gusto niyang maranasan ang buhay ng isang tao, kung gaano kasakit ang pinapako, kung gaano kasakit ang mabilad na puro sugat. Nagpatawad pa po siya sa mga taong hindi alam ang mga ginagawa. Ganyan po ang ating dakilang Panginoon. Kaya po, kung tayo po ay pinangunahan ng kalooban ng Diyos, hindi po tayo maliligaw. At masusunod natin ang kanyang kalooban. Sabi nito, Bumunting mga anak, ito ang huling oras na gaya ng inyong narinig na darating ang Antikristo. Siguro po, mapapansin natin, pag sinabing Antikristo, pag sinabi po kasing anti, against, kontra. Pag sinabing Kristo, Mesiyas, pag kontra ka, di ba, meron kasing mga aral na sabi nga, ang sino man nagpapahayag na si Jesucristo ay naparoritong nasa laman ay sa Diyos.
Ang nagpapahayag na si Kristo ay hindi na parito na sa laman ay Antikristo. Dito po, may pagkakakilanlan. Kung ang isang mangangaral, ipinangangaral niya ang salita ng Diyos na ang ating dakilang Panginoong Jesucristo, nasasampalatayanan natin, galing siya sa labas. Pumasok siya dito sa ibabaw ng sanlibutan, ipinanganak ng isang virgin, nabuhay bilang isang tao, namatay sa krus at bumalik sa Ama, siya po ang sa Diyos. Pero kung pinangangaral si Kristo, tao lang. Si Kristo ay isang piniling lang, o lingkod lang, hindi po siya sa Diyos. Kasi po, yun po yung pagkakakilanlan. Sabi nga dito sa ano sabi dito? Sa 4. Dito'y nakikilala ninyo ang Espiritu ng Diyos. Ang bawat Espiritong nagpapahayag na si Jesucristo ay naparitong na sa laman ay sa Diyos. Yan po ang pagkakakilanlan ng sa Diyos. At ang bawat Espiritong hindi ipinahayag si Jesus ay hindi sa Diyos. Kaya kung mapapansin po natin, meron pong pagkakakilanlan sa Antikristo at hindi. Antikristo at sa Diyos. Kaya kung pinapakilala si Kristo na hindi siya naparitong nasa laman, kundi imagination lang, wala talagang Kristong ipinanganak, hindi po yan sa Diyos. Ang sa Diyos, walang iba, isasalaysay niya ang buhay talaga ng ating dakilang Panginoon. Pagpasok niya sa sanlibutan, ibig sabihin galing siya sa labas. Isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Pero katuwid bagay, yung ipinagli ni Maria na kanyang ipinanganak. Nabuhay siya, iniluwal at nagkatawang tao. At naging masunurin sa utos ng Diyos at sa hula ng mga propeta lahat ng yan nangyari sa kanya. At naging masunurin hanggang kamatayan sa krus. Kasi po hinula lahat yan sa kanya. Na siya'y mamamatay sa krus. Yung kahulugan nga nung tetragrammaton ng pangalan ng Diyos, ano yun eh, may simbolo, nakita. Ang palad na may pakot, may sugat ng pakot. Ibig sabihin, katuparan yung ang hula na ang Diyos ay kinakailangan isakripisyo at ipako sa cross. Ganyan po kahalaga ang buhay ng ating dakilang Panginoon. Yan po ang pagkakakilanlan ng mga taong sumasa Diyos at sa mga taong taglay ang Antikristo. Kahit ngayon ay lumitaw ang marami ng Antikristo, ibig sabihin hindi lang pala isa. Kundi, kung mayroong tao na nangangaral na si Jesucristo ay kata lang, si Jesucristo ay pinilit lang, kumbaga nahirang lang, hindi po siya sa Diyos. Kasi meron po talagang Kristo. Meron talagang Mesiyas, tinatawag na Rabi, guro, nangaral ng Ebanghelyo at nagtubos ng ating mga kasalanan. Kaya nga, nalalaman natin na ito na ang huling oras. Kapag nangyayari na po yan, nandito na tayo sa last days. Huling mga oras. Sila'y nangagsilabas sa atin, ngunit sila'y hindi sa atin. Sapagkat kung sila'y sa atin, ay nagsipangatili sana sa atin. Ngunit, nangagsilabas upang sila'y mayag na silang lahat ay hindi sa atin. Ngayon mo, kung mapapansin natin, may mga bagay-bagay na parang magulo sa ating kaisipan. Bakit kaya dati magkakasama kami, tapos ngayon hindi na, gano'n naman yung kasama namin ngayon. Bakit kaya gano'n? Hiwalay sila, hiwalay kami. Ano ba ang tunay na kahalagahan? Kasi po, ibinubukod na yung mga matuwid
sa masasama. Di ba? Dati wala naman connection yung kamaligan sa buhay, di ba? Dati magkasama. Nagkain mo lang. Tapos ngayon, dati magkasama lang ulit. At mayroong hinahiwalay. Ibig sabihin, may plano ang Diyos na dapat natin maunawa. Hinihiwalay na yung isang kulor doon sa isang kulor. Pinagsasama-sama niya na yung mga gumagawa ng matuwid at hindi gumagawa ng matuwid. Ganun po ang Diyos. Sinasaayos niya ang lahat ng mga bagay. Kung merong nagsilabas, ibig sabihin, tagalabas tayo. Kung merong nasalpot, ibig sabihin, tagaloob. Yan po ang pagkakakilanlan. Sabi nga sa Ebanghelyo ni San Mateo, dalawa lang. Sa kaliwa, ng kambing. Sa kanan, tupa. Ang kambing, walang iba, maiingay, puro reklamo. Ang mga tupa, sila po yung mga pinili na handang sumunod sa kalooban ng Diyos. Kasi po, ang tupa, walang imikyan, kahit kahit sa patayan. Sumusunod siya ng buong puso dahil lang po sa pagpapasakop sa ating dakilang Panginoon. Ano na lang ang gagawin natin? Sasabihin ba natin, talabas sila, antikristo na sila, tayo hindi? Wala po tayong sasabihin. Hindi, ang Diyos lang ang tanging nakakaalam. Ipagpasalamat na lang natin kung ang tinatahakan natin at mirang sang-ayon sa kalooban ng Ama at hindi sang-ayon sa sanglibutan. Kaya pakanasain natin yung mga bagay-bagay na makalapit tayo ng buo sa ating Ama at hindi tayo mahikayat nitong sanglibutan. Yan lang po ang pagkakatigalan. Tumatahat ayon sa kalooban ng sanglibutan at tumatahat ayon sa kalooban ng ating Ama. Kaya pakaingatan natin ang ating mga sarili. Gawin natin kung ano yung nakakalulugod sa ating dakilang Panginoon. Pagkasakop tayo sa Kanya at papurihan natin sa Kanya ang Kanyang dakilang banal na pangalan. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Siguro po, nandito na lang pagkikibago natin sa oras nito. Salamat sa Diyos at ang mga ating kahilingan, karainan. Ipagkatiwala natin sa Diyos sa ngalan ni Kristo Jesus. Salamat at mapagpalang hapon sa bawat